Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalaro sa ating buhay. Sa mga sandaling pakiramdam natin ay wala nang natitirang pag-asa. Doon mismo ito magpapadala ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Pero paano kung ang pagkakataong yun ay hindi isang marangyang regalo, kundi isang hamon na susubok sa katatagan ng iyong puso? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Hasyenda ng Mga Pangarap. Magnanakaw, walang hiya ka. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na paulit-ulit na tumatarak sa puso ni Liwayway Moran. Kasabay ng sigaw ng kanyang ale ay ang malakas na kalabog ng kanyang bag na ibinato sa maputik na kalsada. Lahat ng kanyang mga gamit, iilang pirasong damit at ang mga pangarap na maingat niyang tinahi ay kumalat sa lupa. Nababasa ng walang tigil na pag-agos ng ulan. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang gustong pumatak mula sa kanyang mga mata. Tanging ang matinding kahihiyan at sakit ang nararamdaman niya habang pinagtitinginan siya ng mga taong dumaraan. Ang pinsan niyang siyang tunay na kumuha ng pera ay nakatayo sa likod ng kanilang ale. May ngiting tagumpay sa mga labi na siya lang ang nakakakita. Walang nagawa si Liwayway kundi ang damputin isa-isa ang kanyang mga gamit. Basa, marumi, at sira tulad ng kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Saan siya pupunta? Wala siyang kamag-anak sa bayan ng Pag-asa. Ang trabaho sa patahian na iyon ang tanging bumubuhay sa kanya. Nagsimula siyang maglakad ng walang patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang nanlalamig na balat. Niyakap niya ang sarili. Sinusubukang humanap ng kahit kaunting init. Ngunit ang lamig ay hindi lang nasa labas. Ito ay nasa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura, isang paalala na mula pa kahapon ay wala pa siyang matinong kinakain. Napaupo siya sa isang bangketa sa tapat ng isang saradong tindahan. Ang mga ilaw mula sa mga bahay sa di kalayuan ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Sila ay may mainit na tahanan, may masasarap na pagkain, may pamilyang naghihintay. Samantalang siya, narito, nag-iisa sa gitna ng unos, isang basahan na itinapon na lang kung saan. Doon na bumigay ang kanyang mga luha. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang dulo ng lahat ng kanyang pagsisikap? Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pares ng matitingkad na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang luma at medyo kalawanging pickup truck ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana sa passenger side. Isang lalaki na nasa edad 40 ang nakatingin sa kanya. Magaspang ang itsura nito. May mga guhit na sa mukha na tila likha ng maraming taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit ang kanyang mga mata, bagamat seryoso, ay may kakaibang lalim. "Ineng," magaspang ang boses ng lalaki. "Anong ginagawa mo dyan sa gitna ng ulan? Magkakasakit ka." Pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Wala po. Nagpapatila lang po." Tinitigan siya ng lalaki. Mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Nakita nito ang kanyang basang bag, ang kanyang gutom na itsura, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ilang sandali silang nagkatitigan. Tanging ang lagaslas ng ulan ang maririnig. Inaasahan ni Liwayway na aalis na ang sasakyan, na iiwan na lang siya roon tulad ng lahat. Ngunit nanatili ito. "Mukhang kailangan mo ng tulong," sabi ng lalaki. Hindi isang tanong kundi isang paglalahad. Hindi sumagot si Liwayway. Ano pa bang isasagot niya? Ang lalaki ay humugot ng malalim na hininga. "Ako si Dalisay Salvacion." Wala pa ring imik si Liwayway. "Kailangan mo ng masisilungan," diretsong sabi ni Dalisay.
Huminto ito sandali. Tila pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. At kailangan ko ng ina para sa mga anak ko. Natigilan si Liwayway. Napatingin siya sa lalaki. Naguguluhan. Tama ba ang narinig niya? 5 ang anak kong babae. Pagpapatuloy nito, ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Naiwan sila sa akin. Ang bahay ay magulo. Ang buhay nila ay magulo. Kailangan ko ng isang taong mag-aalaga sa kanila at sa pamamahay. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Nakikita ko sa iyo ang pangangailangan at ako may maiaalok ako. Isang bubong, pagkain, isang trabaho. Huminto ito muli at sa pagkakataong ito may bahagyang kalungkutan sa kanyang boses. Sumama ka sa akin. Hindi alam ni Liwayway kung ano ang iisipin. Isang estranghero ang nag-aalok sa kanya ng isang bagay na parang imposible. Isang panibagong buhay. Ngunit ang takot ay naroon. Paano kung masama ang taong ito? Paano kung mapunta siya sa mas malalang sitwasyon? Ngunit nang tumingin siya sa paligid, sa madilim at basang kalsada, sa kanyang sariling kaawa-awang kalagayan, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang takot sa hindi alam ay mas mabuti kaysa sa kasiguraduhan ng kawalan. Dahan-dahan siyang tumango. Sakay na! Utos ni Dalisay. Pinulot ni Liwayway ang kanyang bag at sumakay sa luma, ngunit malinis na sasakyan. Walang nagsalita sa kanilang dalawa habang tinatahak nila ang daan palabas ng kabayanan. Tanging ang tunog ng wiper ng sasakyan at ang malakas pa ring buhos ng ulan ang maririnig. Tanaw ni Liwayway mula sa bintana ang mga ilaw ng bayan ng Pag-asa na unti-unting lumiliit at nawawala. Tila isang kabanata ng kanyang buhay na tuluyan ng isinasara. Matapos ang halos kalahating oras na biyahe sa bako-bakong daan, pumasok sila sa isang malaking arko na may nakasulat na Hasyenda ng Mga Pangarap. Ngunit ang pangalan ay kabaligtaran ng itsura ng lugar. Ang dating magandang hardin ay napabayaan na. Ang malaking bahay na nasa dulo ng daan ay tila isang higanting natutulog sa gitna ng kadiliman. Iilan lang ang bintanang may ilaw. Mayaman ang lugar, ngunit malungkot at walang buhay. Ihininto ni Dalisay ang sasakyan sa tapat ng malaking pinto. Nandito na tayo, anunsyo niya. Bumaba si Liwayway, nanginginig pa rin dahil sa lamig at kaba. Sumunod siya kay Dalisay paakyat sa ilang baitang na hagdan. Ang bigat ng bawat hakbang niya ay katumbas ng bigat ng agam-agam sa kanyang dibdib. Binuksan ni Dalisay ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Isang mahinang liwanag mula sa loob ang sumalubong sa kanila, kasabay ng biglaang katahimikan. At doon, sa sala, nakita sila ni Liwayway. 5 batang babae. 5 pares ng mga mata na sabay-sabay na napatingin sa kanya. Mga matang puno ng pagtataka, pagkalito, at ang iba'y halatang puno ng pagdududa. Isang dalagita, ang pinakamatanda sa kanila, ang humakbang pasulong. Matangkad ito at may matalim na tingin, tulad ng kanyang ama. Tinitigan nito si Liwayway mula ulo hanggang paa, ang mga matay puno ng lamig at pagbabanta. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nagsalita ito. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Sino ka? Ang tanong ni Amihan Salvacion ay tila isang matalim na yelo na lumutang sa hangin. Para sa kanya, ang babaeng basang-basa at may itsurang kaawa-awa sa kanilang harapan ay hindi isang sagot sa kanilang mga problema. Isa itong panibagong tanong, isang panibagong komplikasyon na dinala ng kanyang ama sa kanilang magulong buhay. Siya si Liwayway. Sagot ni Dalisay. Ang boses ay pagod. Dito muna siya titira. Tutulungan niya tayo sa mga gawaing bahay. Tulong? O isa na namang sakit ng ulo? Bulong ni Amihan sa kanyang isipan. Sanay na siya. Sanay na siyang maging matatag para sa kanyang mga kapatid. Simula nang iwan sila ng kanilang ina,
Siya na ang tumayong pader ng pamilyang ito. Isang pader na pinipilit niyang huwag magigiba, kahit pa unti-unti na siyang nabibitak. Amihan, utos ng kanyang ama. Ihatid mo siya sa kwarto para sa mga bisita. Walang imik na tumalikod si Amihan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng pagtutol. Naramdaman niyang sumusunod sa kanya ang babae. Ang mga yapak nito'y halos walang tunog. Dinala niya si Liwayway sa dulo ng pasilyo, sa pinakamaliit at pinakamainit na silid sa buong bahay. Binuksan niya ang pinto. Dito, maikli niyang sabi, ang silid ay maliit at amoy alikabok. May isang lumang kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang hindi na yata nabubuksan. Ito ang perpektong lugar para sa isang taong hindi nila kailangan, para sa isang taong gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon. Tinitigan niya si Liwayway. Hinihintay na magreklamo ito o magpakita ng kahit anong pagkadismaya. Ngunit tanging isang maliit na ngiti ang isinukli nito. Salamat, mahinang sabi ni Liwayway. Nainis si Amihan sa kapakumbabaan nito. Mas gugustuhin pa niyang maging arogante ang babae para may dahilan siyang kamuhian ito ng lubusan. Tumalikod siya ng walang paalam at isinara ang pinto ng may kaunting diin. Kinaumagahan, maagang gumising si Amihan, gaya ng dati. Siya ang naghahanda ng almusal para sa kanyang mga kapatid. Inaasahan niyang madadat na ng babae na mahimbing pa ang tulog, ngunit laking gulat niya nang makita itong gising na. At hindi lang gising. Si Liwayway ay nasa gitna ng kanilang napakaruming kusina, abala sa paglilinis. Ang lababo na dati puno ng mga maruruming plato ay malinis na. Ang sahig na malagkit ay kinukuskus nito nang may kasamang determinasyon. Nagulat si Amihan. Sa loob ng maraming taon, siya lang ang gumagawa niyon. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Lumingon si Liwayway, may butil ng pawis sa noo. Magandang umaga. Naisip ko lang na unahin na ang paglilinis para makapagluto ako ng maayos na almusal para sa inyo. Hindi nakaimik si Amihan. Pumasok siya para magtimpla ng kape. Bawat galaw ay inoobserbahan ng babae. Hindi niya maipagkakaila ang kasipagan nito. Ngunit para sa kanya, ito ay isang palabas lamang, isang paraan para makuha ang loob ng kanyang ama. Kumuha siya ng tasa at habang pabalik sa lamesa, sinadya niyang masagi ang maliit na mesa. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig na kapupunas lang ni Liwayway. Ay! Kunwari pagkagulat ni Amihan. Pasensya na. Tumingin si Liwayway sa natapong kape, pagkatapos ay sa kanya. Hinintay ni Amihan ang galit, ang inis, ang kahit anong reaksyon na magpapatunay na tama ang kanyang hinala. Ngunit wala. Kumuha lang ulit ito ng basahan at walang imik na pinunasan ng sahig. Okay lang, sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Aksidente lang naman. Ang kahinahunan ni Liwayway ay mas lalong nagpainis kay Amihan. Lumabas siya ng kusina. Dala ang inis at pagkalito. Lumipas ang maghapon. Inobserbahan ni Amihan kung paano sinubukang kausapin ni Liwayway ang kanyang mga kapatid. Si Tala ay nginingitian lang ito ng pilit. Si Maya at Diwa naman ay nagtatago sa kanyang likuran. Tanging si Hiyas, ang bunso, ang tila walang takot na lumalapit dito, puno ng pag-uusisa. Hapon na nang marinig ni Amihan ang isang mahinang pag-iyak mula sa sala. Nakita niya si Hiyas na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang luma at nag-iisang manika nito. Punit ang damit ng manika at halos matanggal na ang isang braso. Ito ang paboritong laruan ni Hiyas, ang tanging alaala na naiwan ng kanilang ina. Lalapitan na sana ni Amihan ang kapatid nang maunahan siya ni Liwayway. Dahan-dahang umupo ang babae sa tabi ni Hiyas. Anong nangyari sa baby mo? Malambing na tanong ni Liwayway. Sasira na siya. Humihikbing sagot ni Hiyas. Kinuha ni Liwayway ang manika. Alam mo ba, trabaho ko ang magtahi.
Kaya kong ayusin ang kahit anong sira. Ngumiti ito. Gusto mo bang gamutin natin siya? Tumango si Hiyas. Ang mga matay kumikinang sa pag-asa. Pumasok si Liwayway sa kanyang silid at bumalik na may dalang karayom at sinulid. Sa harap ni Hiyas, maingat at buong husay niyang tinahi ang punit na damit at ikinabit pabalik ang braso ng manika. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw habang ginagawa niya iyon. Sa loob ng ilang minuto, ang manika ay mukhang bago ulit. Ayan na, masayang sabi ni Liwayway. Mas malakas na siya ngayon. Niyakap ni Hiyas ang manika ng mahigpit. Pagkatapos ay tumingin kay Liwayway at binigyan ito ng isang matamis at taos-pusong ngiti. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Amihan sa mukha ng kanyang bunsong kapatid. Nang biglang dumating ang kanilang ama mula sa bukid. Pagod ang itsura nito, ngunit napawi iyon nang makita ang eksena sa sala. Si Hiyas ay masayang-masaya, tumatawa habang ipinapakita kay Liwayway ang kanyang magaling ng manika. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Isang ngiti na nakadirekta kay Liwayway. Nakatayo si Amihan sa di kalayuan. Nakatago sa dilim ng pasilyo. Isang tahimik na saksi sa lahat. Naramdaman niya ang pamilyar na galit na bumabalot sa kanyang puso. Galit sa madaling pagtitiwala ng kanyang kapatid. Galit sa ngiti ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may sumibol na kakaibang damdamin. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na tila isang maliit na bitak sa pader na matagal na niyang itinatayo. Para kay Dalisay Salvacion, ang bawat araw ay isang laban. Laban sa pagod, laban sa mga damong sumisira sa kanyang pananim. At ang pinakamabigat sa lahat, laban sa katahimikang bumalot sa kanyang tahanan simula nang sila'y iwan. Ang hasyenda ng mga pangarap ay naging isang hasyenda ng mga sirang pangako. Ang pag-uwi sa bahay ay hindi na isang kanlungan, kundi isa na lang obligasyon. Ngunit sa loob ng halos isang linggo, may unti-unting nagbabago. Galing sa bukid, pagod at balot ng putik ang kanyang mga bota, inasahan ni Dalisay na dadatnan ng dati. Mga nagkalat na laruan sa sahig, mga sigawan ng mga bata, at ang pamilyar na amoy ng kalumaan. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng bagong saing na kanin at nilulutong adobo. Natigilan siya. Ang sahig na dati malagkit ay makintab na. Ang mga kurtina ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng papalubog na araw. At ang lamesa sa kanilang komedor, ang lamesang matagal nang naging taguan ng mga libro at kung ano-anong gamit, ay malinis at nakaayos. May mga plato, kubyertos, at baso para sa kanilang anim. Ito ang unang beses sa loob ng 3 taon na nakita niyang ganito ang kanilang hapagkainan. Nadatnan niya si Liwayway sa kusina, abala sa paghahalo ng niluluto. Nang mapansin siya nito, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Sir Dalisay, malapit na pong maluto ang hapunan. Magpalit na po kayo. Dalisay na lang. Halos pabulong niyang sabi. Hindi sanay sa formalidad. Tumango lang ito. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang silid, hindi niya maiwasang mapansin ang kaayusan. Ang babaeng ito ay hindi lang basta nagtatrabaho. Binubuhay nito ang isang bahay na matagal nang patay. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sabay-sabay silang kumain sa lamesa. Tahimik sa simula, tila naninibago ang lahat. Ngunit nang magsimulang magkwento si Maya tungkol sa kanyang araw sa eskwela, unti-unting napuno ng usapan ang kanilang komedor. Nakikita ni Dalisay kung paano nakikinig si Liwayway sa bawat isa. Kung paano nito sinasabayan ang mga kwento ni Maya at pinupuri ang drawing ni Diwa. Maging si Amihan, bagamat hindi pa rin ito nakikipag-usap kay Liwayway, ay hindi na kasing talim ng dati ang mga tingin. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos siya ng ilang papeles sa kanyang maliit na opisina, narinig niya ang mahihinang boses mula sa silid ni Maya at Diwa.
Sinilip niya ito mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakaupo si Liwayway sa gilid ng kama. Ang ilaw mula sa maliit na lampshade ay nagbibigay ng malambot na anino sa kanyang mukha. Ikinukwento nito ang alamat ng pinya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kulay. Nakikinig ang dalawang bata. Ang kanilang mga mata ay dilat na dilat sa bawat salita. Wala nang sigawan, wala nang awayan para sa unan. Tanging ang mahinahong boses ni Liwayway at ang tahimik na atensyon ng kanyang mga anak. Napasandal si Dalisay sa pader. Kailan ang huling beses na may nagkwento sa kanyang mga anak bago matulog? Hindi na niya matandaan. Ang kanyang pagiging ama ay naging limitado sa pagbibigay ng pagkain at pambaon. Ang mga bagay na tulad nito, ang mga kwento, ang mga yakap, ang pasensya, ay mga bagay na matagal nang nawala sa pamilyang ito. Kinabukasan, nakita naman niya si Tala na tahimik na lumapit kay Liwayway habang ito'y nagwawalis sa bakuran. May dala itong isang maliit na kwaderno. Nakita ni Dalisay kung paanong nahihiyang iniabot ni Tala ang kwaderno at kung paanong buong interes itong binasa ni Liwayway. Ang ganda! Narinig niyang sabi ni Liwayway, "Ikaw ba ang sumulat ng mga tulang ito, Tala?" Tumango ang kanyang pangalawang anak, ang muka'y namumula. "Oo po. Pero wag niyo po sanang sasabihin kay Itay. Sasabihin niya lang na nagsasayang lang ako ng oras." Umiling si Liwayway. "Hindi ito pag-aaksaya ng oras. Ito ay sining. Huwag mong ikahiya ang talento mo." Isang bagay ang kumirot sa puso ni Dalisay. Totoo ang sinabi ni Tala. Ganoon nga ang iisipin niya. Para sa kanya, ang tula ay walang maibibigay na ani. Walang maibabayad sa mga gastusin. Ngunit nang makita niya ang kislap sa mga mata ni Tala dahil sa papuri ni Liwayway, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong tulog na ang mga bata, naabutan niya si Liwayway na nagkakape mag-isa sa may beranda. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila yumayakap sa buong hasyenda. Umupo siya sa silyang katapat nito. Ito ang unang beses na umupo silang dalawa nang hindi trabaho ang pag-uusapan. "Salamat sa ginawa mo para kay Tala kanina." Simula niya, nagulat si Liwayway. "Wala po iyon, Dalisay. May talento po talaga ang anak ninyo." "Alam ko." Sandaling katahimikan. "Hindi ko lang alam kung paano maging ang uri ng amang kailangan nila." Ito ay isang pag-amin na hindi pa niya nasasabi kanino man. Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata nito'y tila nakakaunawa. "Sinusubukan niyo po ang lahat. Nakikita ko po iyon." Naramdaman ni Dalisay ang isang kakaibang gaan ng loob. "Saan ka natutong mag-alaga ng mga bata?" Tanong niya, puno ng kuryosidad. "Tungkol sa'yo. Wala akong masyadong alam." Ang nangiti sa mga labi ni Liwayway ay bahagyang nawala. Umiwas ito ng tingin at niyakap ang tasa ng kape na hawak. "Mahabang kwento po. Siguro po, sa susunod na lang natin pag-usapan." May sakit sa boses nito, isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Naintindihan ni Dalisay na may mga sugat itong ayaw pang buksan. Tumango na lang siya. Lumipas pa ang ilang gabi. Ang mga butil ng tiwala ay nagsisimula ng sumibol sa buong kabahayan. Ngunit isang gabi, habang papasok siya ng bahay, may narinig siyang mahinang tunog mula sa madilim na beranda. Pagtingin niya, nakita niya si Liwayway. Nakaupo ito sa sahig, ang mga tuhod ay yakap-yakap, ang likod ay nakasandal sa haligi. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Umiiyak ito. Isang pag-iyak na tahimik, ngunit puno ng bigat at kalungkutan. Natigilan si Dalisay. Ang babaeng ito na nagdala ng kaayusan at liwanag sa kanyang tahanan ay narito. Nag-iisa sa dilim, nilalamon ng sarili nitong pighati. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang katulong o isang ina para sa kanyang mga anak. Nakita niya siya bilang si Liwayway, isang taong nasasaktan,
At sa kaibuturan ng kanyang pagkalalaki, sa puso niyang matagal nang natuyo, naramdaman niya ang isang malakas at hindi maipaliwanag na pagnanais na lapitan ito, nadamayan ito, naaluin ito. Ang gabi kung kailan siya umiyak sa beranda ay isang sikretong tanging si Liwayway at ang buwan lang ang nakakaalam. O yon ang akala niya. Kinabukasan, walang nagtanong, walang nag-usisa. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Dalisay. May halong pag-aalala, isang klase ng pag-unawa na hindi niya kailangang bigkasin. At iyon, para kay Liwayway, ay sapat na. Lumipas ang mga araw at kasabay ng paghilom ng mga sugat sa hasyenda ay ang unti-unting paghilom din ng kanyang puso. At ang pinakamagandang gamot ay dumating sa anyo ng isang anunsyo, ang taunang pista ng Bayan ng Pag-asa. Pista na! Pista na! Sigaw ni Maya at Diwa, sabay na tumatalon-talon sa sala. Nakita ni Liwayway ang pananabik sa mga mata ng lahat ng mga bata. Ngunit nakita rin niya ang bahagyang kalungkutan sa mukha ni Tala. Bakit Tala? Malambing niyang tanong. Wala po, Tita Liway, sabi nito. Naisip ko lang po. Wala na kaming mga bagong damit. Luma na po lahat ng bestida namin. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Liwayway. Ang kanyang mga kamay na matagal nang ginamit lang sa paglilinis at pagluluto ay biglang nangati. Nangati sa pananabik na muling humawak ng sinulid at karayom na muling lumikha. Kinagabihan, kinausap niya si Dalisay. Gusto ko po sanang ipagpaalam na gamitin yung lumang makina sa bodega. Kung may mga lumang kurtina o tela po kayo dyan, gusto ko sanang gawa ng bestida ang mga bata para sa pista. Tinitigan siya ni Dalisay at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang malawak na ngiti sa mga labi nito. Gawin mo ang gusto mong gawin, Liwayway, at huwag kang mag-alala sa tela. Kinabukasan, isang malaking kahon ng mga bagong tela ang inihatid sa hasyenda. Iba't ibang kulay, iba't ibang disenyo. Halos maiyak si Liwayway sa tuwa. Sa loob ng sumunod na 2 araw, ang tunog ng makinang panahi ay muling umalingaw-ngaw sa bahay. Katulong niya ang mga bata sa pagsusukat at pagpili ng disenyo. Ang hasyenda ng mga pangarap ay naging isang masayang patahian. Dumating ang araw ng pista. Ang 5 magkakapatid ay suot ang kanilang mga bagong bestida. Bawat isa ay bagay na bagay sa kanilang personalidad. Nagtatawanan sila sa harap ng salamin. Umiikot-ikot, hindi maitago ang kaligayahan. Habang pinagmamasdan sila ni Liwayway, isang pamilyar na kirot ng kaligayahan ang kanyang naramdaman. Isang damdaming akala niya'y hindi na niya muling mararanasan. Sa plaza, ang hangin ay puno ng amoy ng barbecue at matatamis na kakanin. Ang ingay ng mga tao at ang tugtog ng banda ay nakakabingi ngunit masaya. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Liwayway ang mga mapanuring tingin ng ilang mga tagabayan. Narinig niya ang mga bulungan. Hindi ba't yan si Dalisay Salvacion? Oo, at sino yang kasama niyang babae? Bago na naman. Mukhang katulong lang. Kawawa naman ang mga anak ni Celeste. Napayuko si Liwayway, ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hihigpitan na sana niya ang hawak sa kamay ni Hiyas nang maramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Huwag mo silang pansinin. Mariin ngunit mahinang sabi ni Dalisay. Hindi tumitingin sa kanya ngunit sapat na para marinig niya. Ang mahalaga ay ang nakikita ko, hindi ang sinasabi nila. Ang mga salitang yon ay tila isang kalasag na pumrotekta sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa pagkakataong yon, hindi na niya ininda ang mga bulungan. Nang magsimulang tumugtog ang banda ng isang mabagal at romantikong kanta, ang gitna ng plaza ay napuno ng mga magkakapares na nagsasayaw. Nanonood lang si Liwayway mula sa gilid, masaya ng pagmasdan ang kanyang mga alaga na kumakain ng ice cream. Liwayway, napalingon siya.
Nakatayo si Dalisay sa kanyang harapan. Inilahad ang isang magaspang na kamay, isang kamay ng isang magsasaka. Ano po? Naguguluhan niyang tanong. Isayaw mo ako, sabi nito. Hindi isang pakiusap, kundi isang simpleng pahayag. Natigilan si Liwayway. Ang puso niya'y biglang kumabog ng napakabilis. Pero, hindi po ako marunong. Ako rin, sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Kaya pareho lang tayong magkakamali. Hindi na siya nakatanggi. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa palad nito. Naramdaman niya ang init at kalyo, isang testamento sa paghihirap nito. Dinala siya ni Dalisay sa gitna ng sayawan. Ipinatong nito ang kanyang isang kamay sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa simula, pareho silang alanganin, ang kanilang mga paa ay tila may sariling isip. Ngunit habang tumatagal, habang nakatitig siya sa mga seryosong mata ni Dalisay, ang lahat sa paligid ay unti-unting naglaho. Ang ingay ng plaza ay naging isang malayong ugong. Ang mga ilaw na may iba't ibang kulay ay naging mga malabong patak ng liwanag. Tanging sila na lang dalawa ang naroon. Ang tugtog, ang pagtibok ng kanilang mga puso. Naamoy niya ang banayad na amoy ng lupa at pawis mula kay Dalisay. Isang amoy na surprisingly ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Salamat, bulong ni Dalisay. Ang kanyang hininga ay mainit sa tainga ni Liwayway. Para saan po? Sa pagbabalik ng mga ngiti sa mga labi ng mga anak ko. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa buong katawan ni Liwayway. Isang damdaming matamis at nakakakilig. Kilig. Pag-uwi nila, tahimik ang biyahe. Ang mga bata ay pagod at nakatulog na sa likod ng pickup. Si Liwayway at Dalisay ay parehong nakatingin lang sa daan, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katulad ng dati. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga damdaming hindi maamin. Habang nasa isang lubak, ang kanilang mga kamay na nakapatong sa upuan, sa gitna nila ay nagdikit. Isang kuryente, ang tila dumaloy mula sa balat niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha'y biglang uminit. Sumalyap siya kay Dalisay at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya bago mabilis na ibinalik ang tingin sa daan. Pagdating sa hasyenda, matapos nilang maihatid ang mga tulog na bata sa kani-kanilang silid, nagkasalubong silang dalawa sa pasilyo. Liwayway, mahinang tawag ni Dalisay. Huminto siya. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Itinaas nito ang kanyang kamay at dahan-dahang inalis ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanyang pisngi. Napapikit si Liwayway sa haplos na yon. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na mga mata ni Dalisay. Ang hangin sa pagitan nila ay tila kumapal, puno ng tensyon at pananabik. Liwayway. Muling bulong nito, ang kanyang pangalan ay tila isang panalangin sa mga labi nito. Dahan-dahan itong yumuko, papalapit, papalapit. Creak! Isang biglaang tunog mula sa silid ng mga bata ang bumasag sa kanilang sandali. Ang tunog na bumasag sa sandali ni Liwayway at Dalisay ay hindi isang malakas na kalabog, kundi isang mahinang ubo. Ngunit para kay Amihan, sapat na yon. Sapat na para itulak palayo ang anumang namumuong damdamin sa pagitan ng kanyang ama at ng babaeng iyon. Mabilis silang naghiwalay. Ang pagkailang ay malinaw na mababasa sa kanilang mga mukha. Pumasok si Amihan sa silid kung saan natutulog ang kanyang mga kapatid. Ang puso niya ay kumakabog dahil sa pinaghalong inis at isang bagay na hindi niya masabi. Kaba? Ang ubo ay nanggagaling sa kanya.
Isang tuyong ubo na sinundan ng panginginig. Binaliwala niya ito. Marahil ay dahil lang sa pagod mula sa pista. Humiga siya sa kanyang kama at ipinikit ang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang imahe ng kanyang ama at niliwayway sa pasilyo. Ngunit ang panginginig ay hindi nawala. Kinumutan niya ang sarili ng mahigpit. Ngunit ang lamig ay tila nanggagaling sa loob ng kanyang mga buto. Pagsapit ng hating gabi, ang simpleng ubo ay naging isang malala at tuloy-tuloy na pag-ubo. Ang kanyang noo ay nag-iinit at ang kanyang paghinga ay nagsisimulang maging mabigat. Pinilit niyang bumangon para uminom ng tubig, ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Nahihilo siya at ang buong silid ay umiikot. Itay! Mahina niyang tawag, ngunit ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Ang kanyang pag-ubo ang nakagising kay Dalisay. Mabilis itong pumasok sa silid at nang mahawakan ang kanyang noo, ang pag-aalala ay agad na mababasa sa mukha nito. Amihan, ang taas ng lagnat mo, natataranta ang kanyang ama. Teka, kukuha ako ng gamot. Nakita ni Amihan ang pagkalito sa mga mata ng kanyang ama. Hindi ito sanay sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang ama ay magaling sa pag-aararo ng lupa, pero pagdating sa sakit, ito ay nawawala sa sarili. Tumakbo ito palabas ng silid, ang mga yapak ay malalakas at nagmamadali. Ilang sandali pa, pumasok si Liwayway. Ang kanyang mukha ay kalmado, taliwas sa pagpapanik ng kanyang ama. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang kama at marahang inilagay ang likod ng palad nito sa kanyang noo. Ang kanyang kamay ay malamig at nagdulot ng kaunting ginhawa sa nag-iinit niyang balat. Huwag kang mag-alala, Amihan. Nandito lang ako, malambing nitong sabi. Sumunod si Dalisay na may dalang gamot at isang basong tubig. Ito, ipainom natin sa kanya. Umiling si Liwayway. Masyadong mataas ang lagnat niya para sa gamot. Baka sumuka lang siya. Kailangan muna nating pababain ang temperatura niya. Kumuha ito ng isang planggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan itong pinunasan ng kanyang noo, leeg at mga braso. Ang bawat galaw nito ay puno ng ingat at katiyakan. Dalisay, pakikuha mo ako ng dahon ng sambong sa likod bahay. Pakuluan mo sa tubig. Utos nito sa kanyang ama. Ang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Walang tanong na sumunod ang kanyang ama. Naiwan silang dalawa sa silid. Si Amihan, na laging malakas at matatag, ay ngayon nakahiga at walang magawa. Ang babaeng itinuturing niyang kaaway ay ang siyang nag-aalaga sa kanya. Nahihiya siya, ngunit wala siyang lakas para tumutol. Sa gitna ng kanyang nahihirapang paghinga at nanlalabong paningin, nagsimulang maghalo ang realidad at panaginip. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, ang ina na umalis. Ngunit habang tumatagal, ang imahe ng kanyang ina ay napapalitan ng mukha ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Iinay. Hindi niya sinasadyang naibulong ang salitang matagal nang hindi binibigkas ng kanyang mga labi. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanya ng mahigpit. Isang kamay na masuyo at nagbibigay ng lakas. Shhh! Nandito lang ako, anak. Matulog ka lang. Magiging maayos ka rin. Bulong ni Liwayway. Ang boses ay tila isang oyayi. Ang salitang anak ay tumagos sa puso ni Amihan. Isang bagay na matagal na niyang inaasam na marinig muli. Sa gitna ng kanyang lagnat, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang alagaan siya. Hinayaan niyang may ibang maging malakas para sa kanya. Hindi umalis si Liwayway sa kanyang tabi buong magdamag. Bawat oras, pinupunasan siya nito. Pinapainom ng pinakuluang sambong kapag medyo bumubuti ang kanyang pakiramdam. Nagluto ito ng mainit na lugaw na pilit niyang isinubo sa kanya kahit pa
Wala siyang gana. Nang magising si Amihan kinaumagahan, ang unang bumungad sa kanya ay ang sikat ng araw na tumatama sa bintana. Ang bigat sa kanyang katawan ay nabawasan na. Ang lagnat ay bumaba na. Lumingon siya sa kanyang tabi. Doon, nakaupo sa isang silya, nakasandalang ulo sa gilid ng kanyang kama, ay si Liwayway. Mahimbing itong natutulog. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng matinding pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang hindi ito natulog buong gabi. Tinitigan niya ang babae. Ang babaeng sinubukan niyang paalisin. Ang babaeng pinagdudahan niya. Ngunit sa pinakamahina niyang sandali, ito ang nanatili sa kanyang tabi. Hindi ang kanyang ama na nataranta. Hindi ang alaala ng kanyang ina, si Liwayway. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang pader na gawa sa galit, pagdududa at takot na masaktan muli ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Ang pangyayari kagabi ay hindi isang malakas na pagguho. Ito ay isang mabagal at tahimik na paglambot. Isang pag-amin sa kanyang sarili na marahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkamali siya ng husga. Dahan-dahan niyang sinubukang bumangon. Ang kanyang paggalaw ay nakagising kay Liwayway. Agad itong napamulat. Ang unang reaksyon ay ang ilagay ang palad sa kanyang noo. Mabuti naman at wala ka ng lagnat, sabi nito. Ang boses ay may halong ginhawa at pagod. Gusto mo ba ng tubig o lugaw? Hindi sumagot si Amihan. Tinitigan niya lang ito. Walang bahid ng pagkainis sa mukha ni Liwayway dahil sa puyat. Tanging puro at simpleng pag-aalala. Salamat, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mahina at medyo paos pa. Ngumiti si Liwayway, isang ngangiting tila nagpaliwanag sa buong silid. Walang anuman. Tumayo ito para kumuha ng maiinom. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon. Ito ay isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang may kasamang pag-unawa. Nang iabot sa kanya ni Liwayway ang isang basong tubig, sinubukan ni Amihan na sabihin ang isa pang salita. Isang salitang mas may bigat, mas personal. Isang salitang pagkilala sa posisyon nito sa kanilang buhay na hindi na niya maaaring ipagkaila. Salamat po, umpisa niya, nag-aalangan. Tita Liway. Natigilan si Liwayway. Ibinaling nito ang mukha sa kanya, ang mga matay bahagyang nanlaki sa sorpresa. Ang Tita Liway, hindi siya o ang malamig na katahimikan na dati niyang isinasagot. Ito ay isang pagtawag na may kasamang paggalang at higit sa lahat, pagtanggap. Isang nangiti na mas matamis kaysa sa nauna ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi na nito kailangan pang magsalita. Sa isang simpleng pangalan, sa wakas, ang pinakamatigas na pader sa hasyenda ng mga pangarap ay nagsimula. Nang bumagsak, ang pagtawag ni Amihan kay Liwayway ng tita ay higit pa sa isang salita. Para kay Dalisay, ito ang tunog ng yelong tuluyang nababasag. Ito ang hudyat na ang pamilyang matagal ng watak-watak ay nagsisimula ng muling mabuo. Ang hasyenda ay hindi na lang isang lugar na tinitirhan. Ito ay nagiging isang tunay na tahanan at ang sentro ng lahat ng pagbabagong yon ay si Liwayway. Habang pinagmamasdan niya si Liwayway na tinutulungan si Amihan sa mga gawaing bahay, habang nakikita niya itong nakikipagtawanan kay Maya at Diwa, habang naririnig niya itong pinupuri ang mga tula ni Tala, isang damdamin ang lumalakas sa puso ni Dalisay. Hindi na ito simpleng pasasalamat. Hindi na ito simpleng paghanga. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakakatakot, ngunit kasabay nito ay nagbibigay ng kakaibang pag-asa. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay para iparamdam dito na ang lahat ng ginagawa nito ay nakikita niya, na ito ay mahalaga,
Hindi lang bilang isang tulong, kundi bilang siya. Kaya't isang hapon, tinipon niya ang kanyang mga anak sa may kamalig, malayo sa pandinig ni Liwayway. Mga anak, simula niya, medyo alanganin pa. Gusto ko sanang sorpresahin si Tita Liway ninyo mamayang gabi. Nagkatinginan ang lima. Si Hiyas ay pumalakpak. Si Maya at Diwa ay ngumiti ng malapad. Si Tala ay tila kinikilig. At si Amihan, bagamat hindi ngumiti, ay tumango. Isang tango na nagkakahalaga ng 1,000 salita. Kailangan ko ng tulong ninyo. Pagpapatuloy niya. Tala, ikaw ang bahala sa mga bulaklak sa hardin. Amihan, tulungan mo si Tala. Maya at Diwa, linisin ninyo yung maliit na mesa sa labas at ayusin. Hiyas, ang pinakamahirap na trabaho ay sayo. Kailangan mong siguraduhin na hindi makakalabas ng bahay si Tita Liway para hindi niya makita. Nagtawanan sila sa kanilang maliit na sabwatan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Dalisay na sila ay isang tunay na pamilyang nagtutulungan para sa iisang layunin. Ang mapasaya ang babaeng muling nagbigay buhay sa kanila. Habang abala ang mga bata, pumasok si Dalisay sa kanyang maliit na paggawaan. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng kahoy na nara, ang pinakamatibay na kahoy sa kanilang hasyenda. Buong hapon, sa gitna ng alikabok at tunog ng pagkikinis, inukit niya ito nang may buong pag-iingat. Hindi siya sanay sa ganito, ngunit ang bawat kaskas ng liha, ang bawat ukit ng maliit na kutsilyo ay puno ng intensyon. Kinagabihan, sinabi ng mga bata kay Liwayway na may munting saluo-salo sila sa loob. Habang abala ito, inihanda na ni Dalisay ang lahat sa hardin. Ang maliit na mesa ay may puting mantel at 2 kandila. Ang mga bulaklak na pinitas ni Tala at Amihan ay nakalagay sa isang lumang bote. Simple lang, ngunit puno ng puso. Tita Liway, may ipapakita po sa inyo si Itay sa labas, sabi ni Amihan. Puno ng pagtataka, lumabas si Liwayway at doon, sa ilalim ng mga maliliit na ilaw na isinabit ni Dalisay sa puno ng mangga, nakita nito ang kanilang inihanda. Nakita ni Dalisay ang pagkagulat, pagkalito, at tuwa sa mga mata nito. Ano to? Mahina niyang tanong. Para sa'yo, simpleng sagot ni Dalisay. Salamat! Sa lahat! Umupo sila. Ang hangin ay malamig at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bata, sa hasyenda, sa mga simpleng bagay. Ngunit alam ni Dalisay na kailangan niyang sabihin ang mas mabibigat na bagay. Alam mo, Liwayway, simula niya, bago ka dumating, ang bahay na ito ay isa lang istruktura. Araw-araw akong umuuwi sa isang lugar na walang kaluluwa. Naging abala ako sa pagiging ama na nakalimutan ko ng maging isang tao. Tumingin siya sa malayo, sa madilim na bukirin. Nasanay na akong mag-isa. Isinara ko ang sarili ko. Akala ko, iyon ang pinakamadali. Ang hindi na muling magtiwala, ang hindi na muling makaramdam. Tumingin si Liwayway sa kanya, ang mga matay puno ng pag-unawa. Minsan, ang pag-iisa ang pinakaligtas na lugar, lalo na kung nasaktan ka na ng taong pinagkatiwalaan mo ng lubos. May pait sa boses nito, isang bakas ng sakit na hindi pa nito naikukwento ng buo. Iyon na ang pagkakataon ni Dalisay. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahon. May gusto akong ibigay sa'yo. Binuksan ito ni Liwayway. Sa loob ay isang maliit na brooch na kahoy, inukit sa hugis ng isang bulaklak na sampagwita. Simple lang, magaspang pa ang ilang bahagi. Ngunit bakas ang pinaghirapan. Ginawa ko yan, nahihiya niyang sabi. Hindi perpekto pero maganda. Dugtong ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Napakaganda, Dalisay. Salamat.
Tumayo si Dalisay at lumapit sa kanya. Ang mga kandila ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga bituin sa langit ay tila libu-libong mga saksi. Hindi ka lang ina sa mga anak ko, Liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin na matagal niyang kinimkim. Ang totoo, hindi ko na alam kung paano kami kung wala ka. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ikaw ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Sa mga salitang yon, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Wala ng amo at katulong, wala ng estranghero. Tanging 2 taong sugatan na nakahanap ng lunas sa isa't isa. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang pagpayag sa mga mata ni Liwayway. At doon, sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng hasyenda na muli nilang pinuno ng mga pangarap, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pasasalamat, ng pangako, ng isang bagong simula. Isang halik na naghilom sa mga sugat ng kahapon at nagbigay ng pag-asa para sa bukas. Kinabukasan, ang hasyenda ay nagising sa isang bagong umaga. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Ang huni ng mga ibon ay mas masaya. Naghahanda sila ng almusal. Ang buong pamilya, puno ng tawanan at biruan. Ang kaligayahan ay abot kamay. Ang hinaharap ay tila isang malinis na papel na handa ng sulatan ng magagandang alaala. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng bukid. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan. Isang makintab at itim na kotse ang huminto sa mismong tapat ng kanilang gate. Lahat sila'y napatingin. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang sapatos na may mataas na takong, sinundan ng isang bihis at eleganteng babae. Nakasuot ito ng mamahaling salamin sa mata at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Tinitigan nito ang bahay, ang pamilya, at ang lahat ng kanilang pinagsaluhan na tila sinusuri ang isang pag-aari na matagal niyang iniwan. Ang tawanan sa hapagkainan ay biglang naputol. Ang mainit na pandesal na hawak ni Maya ay nanatili sa ere. Ang nangiti sa mga labi ni Liwayway ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Maging si Dalisay, na laging kalmado sa harap ng kahit anong unos sa bukid, ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Liwayway. Gulat, takot at isang pamilyar na sakit. Ang babae ay dahan-dahang naglakad papasok ng kanilang gate na tila laging nakabukas para sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa lupang hindi pantay ay puno ng pag-iingat, tila diring-diri sa alikabok na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Nang tanggalin nito ang kanyang salamin sa mata, ang buong mundo ng hasyenda ng mga pangarap ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mukha nito ay pamilyar kay Liwayway mula sa iisang kupas na litrato na nakita niya sa loob ng aparador ni Dalisay. Ngunit ang babae sa litrato ay may simpleng ngiti. Ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay may mga matang mapanuri at isang ngangiting tila kinakalkula ang lahat ng nakikita. Siya si Celeste Imperial, ang ina ng 5 magkakapatid, ang asawang umalis. Celeste! Basag ang boses ni Dalisay nang banggitin niya ang pangalan. Hindi pinansin ni Celeste ang dating asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 5 niyang anak na ngayon ay parang mga estatuwang nakatayo sa may beranda. Ang reaksyon ng mga bata ay magkakaiba. Si Hiyas, ang bunso, ay hindi siya naaalala. Para sa kanya, isa itong magandang estranghera. Agad siyang nagtago sa likod ng palda ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit dito. Si Maya at Diwa ay naguguluhan, nakatingin mula kay Celeste patungo sa kanilang ama, naghihintay ng paliwanag. Si Tala, ang laging may malikhaing isip, ay may bahid ng pagkamangha at pag-uusisa sa kanyang mga mata. Ngunit ang pinakamatindi ay ang reaksyon ni Amihan.
Walang mababasa sa kanyang mukha. Blanko. Ang kanyang mga mata ay malamig na yelo, nakatitig sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. Walang galit, walang lungkot, walang tuwa. Tanging isang malawak at nakakabinging kawalan. Hindi ba kayo masaya na makita ang inyong ina? Sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may diin. Tila isang aktres sa entablado. Mga anak, namiss ko kayo. Naglakad siya palapit. Ang kanyang pabango ay masyadong matapang para sa simpleng hangin ng bukid. Akma niyang hahawakan ng pisngi ni amihan. Ngunit umatras ito ng bahagya. Isang maliit na galaw na puno ng pagtanggi. Hindi natinag si Celeste. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa iba pa niyang mga anak. Ngunit lahat sila ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. Tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Doon lang napansin ni Celeste si Liwayway na tahimik na nakatayo sa likod ng mga bata. Tinitigan niya si Liwayway mula ulo hanggang paa. Mula sa simpleng bestida nito, sa tsinelas nito, hanggang sa mga kamay nitong bahagyang magaspang dahil sa trabaho. Isang ngiting mapanghusga ang sumilay sa kanyang mga labi. Dalisay, mukhang nakahanap ka na pala ng bagong katulong. Sabi niya, ang bawat salita ay may bahid ng pangiinsulto. Bago pa man makasagot si Dalisay, nagsalita si Liwayway. Hindi po ako katulong, mahinahon niyang sabi, kahit pa ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Ako po si Liwayway. Ako ang nag-aalaga sa mga bata. Ah, isang yaya, sabi ni Celeste. Tila mas lalong nasiyahan. Well, Liwayway, maraming salamat sa iyong serbisyo. Pero hindi ka na kailangan dito. Dahil nandito na ako. Nandito na ang tunay nilang ina. Ang mga salitang tunay na ina ay tumama kay Liwayway na parang isang sampal. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Hiyas sa kanyang palda. Celeste, anong ginagawa mo dito? Sa wakas ay tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mariin. Ano pa ba? Siyempre, para kunin ang mga anak ko. Diretsong sagot ni Celeste. Hindi sila nararapat sa ganitong lugar. Tignan mo nga sila. Dalisay, ang papayat. Ang mga damit ay parang basahan. Hindi nito alam na ang suot ng mga bata ay ang mga bestidang buong pagmamahal na tinahi ni Liwayway. Masaya kami dito, matigas na sabi ni amihan. Ang unang pagkakataon na nagsalita ito. Ngumiti lang si Celeste. Hindi ninyo alam kung ano ang tunay na saya, anak. Halik kayo. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse. At mula doon ay inilabas ang 5 malalaking paper bag mula sa isang mamahaling department store. May mga pasalubong ako sa inyo, mga bagong damit, sapatos, mga laruan na hindi ninyo mapapanaginipan. Inilapit niya ang mga regalo sa mga bata, ginagamit ang mga material na bagay bilang pain. Ngunit walang gumalaw sa kanila. Ang pasensya ni Celeste ay tila nauubos na. Ang kanyang malambing na pagkukunwari ay unti-unting naglalaho na papalitan ng ini. Dalisay, mag-usap tayo. Sa loob. Pumasok sila sa sala. Naiwan si Liwayway at ang mga bata sa labas, nakikinig sa mga nagtataas na boses mula sa loob. Wala kang karapatan, sigaw ni Dalisay. Ako ang ina. Mayroon akong lahat ng karapatan, ganting sigaw ni Celeste. Ang masayang umaga ay naging isang bangungot. Ang kapayapaan na kanilang pinagsaluhan ay biglang sinira ng isang multo mula sa nakaraan. Niyakap ni Liwayway si Hiyas habang ang 4 na magkakapatid ay nagkumpol-kumpol sa kanyang tabi na tila siya ang kanilang naging sentro ng katatagan. Matapos ang ilang minuto, lumabas si Celeste mula sa bahay. Ang mukha ay puno ng galit. Huminto siya sa harap ng mga bata. Huwag kayong mag-alala, mga anak, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang nakakatakot na pangako. Babalik ako. At sa pagbalik ko, sasama na kayo sa akin.
uuwi na tayo sa tunay nating bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse. Bago ito umalis, ibinaba nito ang bintana at tumingin ng diretso kay Liwayway, isang tingin na puno ng pagbabanta. Habang papalayo ang sasakyan, isang ulap ng alikabok at takot ang naiwan nito. Ang perpektong umaga ay nawasak. Ang kaligayahan na kanilang nahanap ay ngayon may anino ng pangamba. Niyakap ni Dalisay ang kanyang mga anak. At sa gitna ng kanilang grupo, nakatayo si Liwayway, hindi na isang yaya, hindi na isang estranghera, kundi isang kasama sa laban na hindi pa nila alam kung paano haharapin. Ang pag-alis ni Celeste ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Nag-iwan ito ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang mga sumunod na araw sa hasyenda ng mga pangarap ay puno ng tensyon. Ang dating masayang tawanan ay napalitan ng mga pilit na ngiti at mga usapang hindi natutuloy. Lahat sila ay naglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog, takot na baka isang maling salita lang ay mabasag ang kapayapaang pilit nilang pinanghahawakan. Para kay Dalisay, ang pagbabalik ni Celeste ay ang pagbabalik ng isang bangungot na akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa lupa. At gaya ng kanyang pinangangambahan, hindi nagtagal ay muling nagpakita si Celeste. Ngunit sa pagkakataong ito, masanda siya. Madalas na siyang bumibisita, laging may dalang mga mamahaling regalo na tinatanggihan ng mga bata. Kinukwentuhan niya sila tungkol sa kanyang bagong buhay sa Maynila, ang malaking bahay, ang mga mamahaling sasakyan, ang mga bakasyon sa ibang bansa. Sinusubukan niyang ipinta ang isang larawan ng isang perpektong buhay, isang buhay na napakalayo sa simpleng pamumuhay sa bukid. Isang hapon, naabutan ni Dalisay si Celeste, nakausap si Tala sa may hardin. Hawak ni Celeste ang kwaderno ng mga tula ng kanyang anak. Alam mo ba, Tala, sa Maynila, may mga sikat na eskwelahan para sa mga manunulat na tulad mo, malambing na sabi ni Celeste. Kung sasama ka sa akin, maipapasok kita sa pinakamagaling sa kanila. Magiging sikat kang makata. Nakita ni Dalisay ang kislap sa mga mata ni Tala. Ang pangarap na yon, na minsan ay pinuri ni Liwayway, ay ngayon ginagamit ni Celeste bilang isang sandata. Huwag mong lasunin ang isip ng anak ko, maring sabi ni Dalisay pagkaalis ni Tala. Hinarap siya ni Celeste. Ang pagkukunwari ay nawala na. Nilalason? Dalisay, ginigising ko lang sila sa katotohanan. Ang kinabukasan nila ay wala dito sa putikan. Nasa akin. Wala kang alam sa kanila. Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. 3 taon. 3 taon kang nawala na parang bula. At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari? At sa tingin mo ba, ginusto kong umalis? Ganting sigaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng hinanakit. Dito na nagsimula ang pagtatalo na babago sa lahat. Nagtalo sila sa loob ng kanyang opisina. Ang pinto ay nakasara. Ngunit ang kanilang mga boses ay sapat na para marinig sa buong kabahayan. Umalis ka dahil sa sarili mong kagustuhan. Dahil sa pera, akusa ni Dalisay. Hindi mo alam ang lahat. Umiiyak na, sabi ni Celeste. Oo, nagkamali ako. Nalulung ako sa sugal, nabaon ako sa utang. Pero alam mo ang panganib. Alam mong tinatakbuhan ko ang mga taong sisingil sa akin. Mga taong kayang manakit ng pamilya. Natigilan si Dalisay. Sumulat ako. Pagpapatuloy ni Celeste, ang boses ay puno ng pait. Paulit-ulit akong sumulat sa'yo nung unang taon. Nagmamakaawa, humihingi ng tulong, nagpapaliwanag. Ngunit wala akong natanggap na sagot. Kaya anong ginawa ko? Humarap ako sa gulo mag-isa at nang makabangon ako, bumalik ako para dun sa kanila. Sinungaling, sigaw ni Dalisay. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Talaga? Tanungin mo ang sarili mo, Dalisay. Saan napunta ang mga liham ko? Saan mo itinago? Sa labas ng pinto, nakatayo si Liwayway. Abala siya sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera
nang magsimula ang sigawan. Sa kanyang likuran, tahimik na lumapit si Amihan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Pareho nilang narinig ang lahat. Ang mga salita ni Celeste, "Saan mo itinago ang mga liham ko?" ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Napatingin si Liwayway kay Dalisay na ngayon ay nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa kanila. Ang mukha nito ay namumutla. Nakita ni Liwayway ang sagot sa kanyang mga mata bago pa man ito magsalita. May itinago siya. May isang sikretong hindi niya sinabi. Ang tiwalang unti-unting nabuo sa pagitan nila ay biglang nagkaroon ng malaking lamat. Ang lalaking kanyang hinangaan, ang lalaking kanyang hinagkan sa ilalim ng mga bituin, ay may isang madilim na bahagi na hindi niya alam. Inilihim nito ang katotohanan, hindi lang sa kanya, kundi maging sa mga anak nito. "Itay?" Basag ang boses ni Amihan. "Totoo ba?" Hindi makasagot si Dalisay. Tumingin siya mula kay Amihan patungo kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Ginawa ko lang yon para protektahan kayo." Halos pabulong niyang sabi. "Masasaktan lang kayo kapag nalaman ninyo ang tungkol sa mga utang niya. Akala ko, mas makakabuti kung hindi niyo na lang malalaman." Ngunit ang kanyang paliwanag ay huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Para kay Amihan, ang kanyang ama ay nagsinungaling. At para kay Liwayway, ang pundasyon ng kanilang relasyon ay gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, isang sasakyan ang muling huminto sa tapat ng hasyenda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Celeste ang bumaba. May kasama itong isang lalaking formal na nakasuot ng barong. Isang abogado. Lumapit ang abogado kay Dalisay at iniabot ang isang folder. "Mr. Dalisay Salvacion, ito po ay isang formal na petisyon na isinampa ni Mrs. Celeste Imperial para sa sole custody ng inyong 5 anak." Hawak ni Dalisay ang mga papeles. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napatingin siya kay Celeste na ngayon ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang mga lihim, ang mga kasinungalingan, ang mga sugat ng nakaraan, lahat ng ito ay gagamitin laban sa kanya. Ang laban ay hindi na lang sa loob ng kanilang tahanan. Dinala na ito ni Celeste sa korte at sa isang iglap, ang pamilyang pilit nilang binubuo ay nasa bingit ng tuluyang pagkawasak. Ang mga legal na papeles sa kamay ni Dalisay ay hindi lang basta mga papel, mga pader iyon. Mga pader na biglang itinayo sa pagitan nilang lahat, naghihiwalay sa bawat isa. At para kay Liwayway, ang mga pader na yon, ang pinakamalinaw na hudyat na siya ay isang tagalabas. Ang mga sumunod na araw ay puno ng nakabibinging katahimikan. Si Dalisay ay abala sa pakikipag-usap sa isang murang abogado mula sa bayan. Si Amihan ay muling nagtayo ng kanyang pader, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Liwayway ang nasa labas, kundi maging ang kanyang ama. Ang ibang mga bata ay nalilito, nararamdaman ang bigat sa hangin, ngunit hindi lubos na naiintindihan ang ugat nito. At si Liwayway, siya ay nasa gitna ng lahat, ngunit pakiramdam niya ay wala siya sa kahit saang lugar. Ang tiwalang ipinagkaloob niya kay Dalisay ay nabasag. Hindi dahil sa pagmamahal nito kay Celeste noon, kundi dahil sa kanyang pananahimik. Itinago nito ang isang katotohanang may karapatan malaman ng mga anak nito. At sa pagtatagong yon, nasaktan nito ang lahat. Paano pa niya pagkakatiwalaan ang isang taong may kakayahang maglihim ng ganoon kalaking bagay? Ang kanyang lumang sugat, ang sakit ng pagkakanulo ng kanyang sariling pinsan ay muling kumirot. Muli, nagtiwala siya. Muli, inakala niyang nakahanap na siya ng isang lugar na maaari niyang tawaging kanya. At muli, ang pundasyon ng lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Ang kasalanan ay hindi kay Dalisay, kundi sa sarili niya. Bakit nga ba siya umasa? Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga damit, nakita niya ang sarili niyang bag sa ilalim ng kama. Ang luma at gula-gulanit na bag na dala niya noong gabing una siyang tumapak sa hasyenda.
Binuksan niya ito. Sa loob, naroon pa rin ang iilang piraso ng damit na dala niya at ang brooch na gawa sa kahoy na ibinigay sa kanya ni Dalisay. Hinawakan niya ang brooch. Ang sampaggitang inukit nito, ang simbolo ng isang pangakong hindi na matutupad. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na sa tingin niya ay ang tama, kahit pa ito ang pinakamasakit. Hindi siya bahagi ng pamilyang ito. Siya ay isang komplikasyon sa isang legal na laban. Ang pag-alis niya ang marahil ay ang tanging paraan para mabigyan sila ng pagkakataong maayos ang kanilang gusot. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit sa loob ng bag. Bawat tupi ay puno ng bigat. Bawat piraso ay may kalakip na alaala. Ang bestidang suot niya noong pista, ang blusang suot niya noong alagaan niya si Amihan. Tiniklop niya ang kanyang buhay sa hasyenda at isinilid sa isang lumang bag. "Liwayway, anong ginagawa mo?" Ang boses ni Dalisay ay nagpatigil sa kanya. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay puno ng pagod. At ngayon, puno ng takot. "Aalis na ako," sabi niya. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. "Ha, hindi. Wag." Pagmamakaawa ni Dalisay. "Kailangan ka namin. Kailangan kita." Di umiling si Liwayway. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi iyan totoo, Dalisay. Ang kailangan ninyo ay magkaayos bilang isang pamilya. Ang ina ay bumalik na. At ako ay isang estranghero lang dito." "Hindi ka estranghero." Lumapit ito sa kanya. "Ikaw ang nagbuo sa amin. At ako rin ang dahilan kung bakit mas lalong nagugulo." Ganti niya. "Gagamitin nila ako laban sa'yo sa korte. Sasabihin nilang ipinalit mo agad ang ina ng mga anak mo. Sasabihin nilang isa akong masamang impluensya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko hahayaang ako ang maging dahilan ng pagkakahiwalay ninyo sa mga anak mo." "Liwayway, pakiusap." "Hindi ito ang lugar ko, Dalisay," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. "Sila ang pamilya mo." Tinalikuran niya ito. Bago pa siya mapigilan ni Dalisay, lumabas siya ng silid, dala ang kanyang bag. Dumiretso siya sa silid ng mga bata para magpaalam. Tulog na silang lahat. Hinalikan niya ang noo ni Hiyas, hinaplos ang buhok ni Diwa at Maya, at tinignan ng matagal si Tala. Bawat isa sa kanila ay isang piraso ng kanyang puso na kailangan niyang iwan. Paglabas niya ng kanilang silid, hinarang siya ni Dalisay sa pasilyo. Hinawakan nito ang kanyang braso. "Saan ka pupunta?" "Hindi ko alam," tapat niyang sagot. "Kung saan man ako dalhin ng aking mga paa, tulad ng Pilit niyang binawi ang kanyang braso at naglakad patungo sa pinto. Ito na yon, ang pag-alis, ang pagtalikod, ang pagbabalik sa kawalan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang tanawin ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa labas, sa may beranda, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakatayo ang 5 magkakapatid. Gising silang lahat. Tila narinig nila ang pag-uusap nila ni Dalisay. Nakatayo sila roon, isang linya ng maliliit na sundalo, humaharang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Takot na muling maiwan. Si Amihan, ang pinakamatatag sa kanila, ang unang humakbang. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang pader na muli niyang itinayo ay gumuho na naman. At sa pagkakataong ito, ang nasa likod nito ay puro kalungkutan. "Aalis ka na po ba talaga, Tita Liway?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi makasagot si Liwayway. Tumango na lamang siya habang kinakagat ang kanyang labi para pigilan ang isang malakas na hikbi. "Kung aalis ka," pagpapatuloy ni Amihan, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi ka lang basta yaya na aalis." Huminto ito, huminga ng malalim
para makahanap ng lakas. Aalis ang nanay namin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Liwayway nang may lakas ng isang kulog. Nanay namin. Isang titulong hindi niya pinangarap, ngunit isang responsibilidad na ibinigay sa kanya ng 5 pusong kanyang minahal. Sunod-sunod na silang lumapit. Niyakap siya ni Hiya sa binti. Hinawakan ni Maya at Diwa ang kanyang mga kamay. Si Tala ay umiiyak na sa kanyang tagiliran at si Amihan ay nakatayo sa kanyang harapan, ang mga matay nagmamakaawa. Napaluhod si Liwayway sa sahig, hindi na kinaya ang bigat ng lahat. Niyakap niya silang lahat ng mahigpit. Doon, sa gitna ng malamig na gabi, sa sahig ng beranda, isang babaeng walang anak at 5 batang ulila, sa ina ang naging isang pamilya. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili. Tumingala siya at nakita niya si Dalisay na nakatayo, umiiyak din. Alam na ni Liwayway ang kanyang sagot. Hindi na siya aalis. Hindi na niya kayang tumalikod. Ang laban ni Dalisay, ang laban ng mga batang ito, laban na rin niya. Ang korte ay hindi katulad ng napapanood ni Amihan sa mga pelikula. Wala itong matataas na kisame o malalaking silya. Ito ay isang maliit at mainit na silid sa munisipyo. Amoy lumang papel at pawis. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang kahoy sa pagitan ng kanyang ama at ni Tita Liway. Ang bestidang pinilit na ipasuot sa kanya ng kanilang abogado ay tila sumasakal sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay isa siyang tau-tauhan sa isang palabas na hindi niya gustong salihan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang kanyang ina, si Celeste. Maganda ito sa kanyang puting-puting kasuotan, tila isang anghel na napadpad sa lupa. Katabi nito ang magaling at mamahaling abogado nito, na abala sa pag-aayos ng sandamakmak na papeles. Ang kanilang abogado naman, si Attorney Romero, ay isang matandang lalaki na tila mas pagod pa kaysa sa kanila. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumayo ang abogado ni Celeste. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng kapangyarihan. Bawat salita ay tila isang matulis na kutsilyo na dahan-dahang ibinabaon sa kanila. Ipininta niya si Celeste bilang isang biktimang nagkamali, isang inang nagipit, na pilitang umalis. Ngunit sa loob ng 3 taon ay walang ibang ginawa, kundi ang magsumikap para muling mabawi ang kanyang mga anak. Ipinakita niya ang mga litrato ng malaking bahay nito sa Maynila, ang mga bank statement na nagpapatunay ng kanyang kayamanan. Kaginhawaan, katatagan, isang magandang kinabukasan. Iyan po ang kayang ialok ng aking kliyente, Your Honor. Isang bagay na, sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, ay hindi maibibigay ng kanilang ama. Naramdaman ni Amihan ang paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang sariling mga kamay. Nakita niya ang pamumutla sa mukha nito. Sunod na tinira ng abogado si Tita Liway. At sino po ang kasalukuyang nag-aalaga sa mga bata, Your Honor? Isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan. Isang estrangherang bigla na lang pumasok sa tahanan. Ilang buwan pa lang matapos bumalik ang tunay na ina. Anong klase ng impluwensya ang maibibigay niya sa mga batang ito? Hindi ito gumamit ng salitang kabit o kerida, pero iyon ang malinaw na ipinapahiwatig. Isang kumukulong galit ang naramdaman ni Amihan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang babaeng iyon na kanilang tinatapakan ay mas naging ina pa sa kanila sa loob ng ilang buwan kaysa kay Celeste sa buong buhay nila. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nang si Celeste na ang tumestigo, nagsimula na ang tunay na palabas. Umiyak ito. Ang kanyang mga luha ay tila walang katapusan habang ikinukwento niya ang kanyang kalbaryo. Bawat salita ay pinili, bawat hikbi ay nasa tamang tiyempo. Ang galing niyang umarte, mapait na isip ni Amihan. Ang abogado nila, si Attorney Romero, ay sinubukang lumaban, ngunit halatang dehado siya.
Bawat tanong niya ay sinasagot ng abogado ni Celeste ng isang matalino at mabilis na pagtutol. Ang kwento tungkol sa mga liham na itinago ng kanyang ama ay pinalabas na isang malupit na pagkakait ng karapatan ng isang ina. Ang pagiging abala nito sa bukid ay ipinintang isang uri ng kapabayaan. Ang pinakamasakit ay nang tanungin na sila, ang mga bata. Tala? Tanong ng hukom. Ano ang gusto mong maging sa hinaharap? Makata po, mahinang sagot ni Tala. Mabilis na sumabat ang abogado ni Celeste. At sinabi po ba sa inyo ng inyong ina na kaya niyang suportahan ang pangarap ninyong yan na maipasok kayo sa isang magandang eskwelahan sa Maynila? Tumango si Tala. Nakita ni Amihan kung paano ginamit ng abogado ang pangarap ng kanyang kapatid laban sa kanila. Nang si Hiyas naman ang tinanong kung sino ang nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya, ang isinagot nito ay, si Tita Liway po. Muling nagsalita ang abogado. Kita niyo po, Your Honor, ang bata ay nalilito na. Ang turing niya sa isang katulong ay ang kanyang ina. Ito po ay isang malinaw na epekto ng parental alienation na kagagawa ng ama. Isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan, nang si Amihan na ang tinawag, ang kanyang puso ay dumadagundong. Hinarap niya ang hukom nang may tapang na pilit niyang hinuhugot mula sa kung saan. Amihan, ano ang nararamdaman mo sa pagbabalik ng iyong ina? Tanong ng hukom. Wala po, malamig niyang sagot. Wala? Ulit ng abogado ni Celeste. Hindi ka ba masaya na makita ang babaeng nagsilang sa'yo? Ang pagsilang po ay hindi nangangahulugang pagiging ina, matigas niyang sabi. Isang bulungan ang maririnig sa silid, ngunit ang abogado ay hindi natinag. Your Honor, isang rebelding teenager. Malamang ay naiimpluwensyahan ng ama na itanim ang galit sa kanyang puso laban sa sarili nitong ina. Doon, naramdaman ni Amihan ang kawalan ng pag-asa. Lahat ng kanilang sasabihin, lahat ng kanilang katotohanan ay binabaluktot. Ang kanilang pagmamahal kay Tita Liway ay ginagawang isang sintomas ng kapabayaan. Ang kanilang sakit ay ginagawang isang kasalanan ng kanilang ama. Nang matapos ang araw, ang pakiramdam sa loob ng korte ay malinaw. Ang hukom, isang babaeng may mahigpit na mukha, ay tumingin sa kanila ng may awa. Pag-aaralan kong mabuti ang lahat ng testimonya, sabi ng hukom. Ang kapakanan ng mga bata ang pinakamahalaga at ang katatagan, pinansyal at emosyonal ay isang malaking parte nito. Magbibigay ako ng aking pinal na desisyon bukas ng umaga. Bukas, ang salitang iyon ay tila isang hatol. Habang palabas sila ng korte, nakita ni Amihan ang kanyang ama na napasandal sa pader. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng pagkatalo. Si Tita Liway ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Niyakap nila ang isa't isa, isang pamilyang wasak na pilit na nagbubuklod. Sa di kalayuan, nakita niya si Celeste na nakangiti habang kinakamayan ang kanyang abogado. Isang ngiting tagumpay, isang ngiti na nagsasabing nakuha na niya ang kanyang gusto. Alam ni Amihan, sa sandaling iyon na matatalo sila, bukas, kukunin na sila. Bukas, ang pamilyang kanilang binuo ay tuluyan ng magigiba. Nakaupo si Dalisay sa loob ng korte, ngunit ang kanyang diwa ay nasa malayo. Pakiramdam niya ay isa siyang kalabaw na hinihila patungo sa katayan. Alam na niya ang kahihinatnan. Sa bawat salita ng hukom kahapon, sa bawat tingin nito sa kanila, nararamdaman na niya ang bigat ng martilyong babagsak. Talo na sila. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Si Hiyas ay nakakapit kay Liwayway. Ang muka ay nakasubsob sa tagiliran nito. Si Maya at Diwa ay magkahawak kamay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Si Tala ay nakatingin sa kawalan. Ang mga pangarap na ipinangako ni Celeste
ay tila ulap na nagbabantang umulan sa kanilang lahat. At si Amihan, nakatitig ito ng diretso sa hukom. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ngunit nakikita ni Dalisay ang panginginig sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Liwayway, ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanilang tahanan, ang babaeng minahal niya nang hindi niya inaasahan. Nakaupo ito ng tuwid, ngunit ang kanyang kaputlaan ay nagpapakita ng takot sa kanyang puso. Nahuli nito ang kanyang tingin at binigyan siya ng isang maliit at pilit na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, "Kahit anong mangyari, magkasama tayo." Ang nangiting iyon ang mas lalong dumurog sa puso ni Dalisay. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang paglilihim, ang kanyang kahinaan. Matapos kong pag-aralan ang lahat ng ebidensya at testimonya, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ang pangunahing konsiderasyon ng korteng ito ay ang kapakanan ng mga bata at ang kakayahang maibigay sa kanila ang isang matatag at panatag na kinabukasan. Sa aspetong pinansyal, bawat salita ng hukom ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang mga pag-asa. Malinaw na ang lahat ay pabor kay Celeste. Nasa kanya ang pera, ang impluwensya, ang imahe ng isang inang nagsisisi. Si Dalisay ay isa lamang simpleng magsasaka, isang amang nagkamali. Kung kaya't ang desisyon ng korte ay, "Sandali po." Isang boses ang pumutol sa sasabihin ng hukom, isang boses na maliit ngunit puno ng determinasyon. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan nito. Nakatayo si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. "Amihan, umupo ka," bulong ng kanilang abogado. "Your Honor, mayroon po akong kailangang sabihin," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Tumingin siya ng diretso sa hukom. "Isang bagay na hindi po ninyo naririnig kahapon. Ang totoong dahilan kung bakit bumalik ang babaeng yan." Nagulat ang abogado ni Celeste. "Objection, Your Honor. The child is out of order." Ngunit ang hukom ay tila na intriga. Tinitigan nito si Amihan. "Hahayaan kitang magsalita, bata. Pero siguraduhin mong ito ay mahalaga." Huminga ng malalim si Amihan. Tumingin siya kay Celeste. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang takot sa mga mata ng kanyang dating asawa. "Noong isang gabi po," nagsimulang magkwento si Amihan, "nagising po ako dahil nauuhaw ako. Habang pababa po ako ng hagdan, narinig ko po siyang may kausap sa telepono sa may beranda. Akala niya po ay tulog na kaming lahat. Nag-uusap po sila ng asawa niya ngayon, yung bago niyang asawa. Pinag-uusapan po nila kung bakit kailangan niya kaming makuha." "Anak, ano bang sinasabi mo?" sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mataranta. Hindi pinansin ni Amihan ang kanyang ina. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang kanyang mga salita ay tumitimo sa katahimikan ng korte. Sinabi niya po sa asawa niya, "Konting tiis na lang, mahal. Malapit ko na silang makuha. Pagkatapos nito, magiging buo na ang pamilya natin. Magkakaroon ka na ng mga tagapagmana gaya ng gusto ng mga magulang mo." Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Dalisay ay natigilan. Si Liwayway ay napahawak sa kanyang bibig. Ang asawa niya po, hindi po sila magkaanak. Pagpapatuloy ni Amihan, ang kanyang boses ay nagsimula ng masira dahil sa nagbabadyang mga luha. Kaya po siya bumalik. Hindi po dahil mahal niya kami. Hindi po dahil nagsisisi siya. Bumalik po siya dahil kailangan niya kami. Kailangan niya ng mga ready-made na anak para mapasaya ang bago niyang pamilya. "Sinungaling! Kasinungalingan yan!" Sigaw ni Celeste, napatayo na. Gawa-gawa lang yan ng isang batang puno ng galit. "Kung kasinungalingan po,
Matapang na sabi ni amihan, bakit po nanginginig ang mga kamay ninyo ngayon? Doon, inilabas ni amihan ang isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Hindi po ako sigurado kung maririnig. Pero noong naririnig ko po yon, natakot po ako. Kaya po ni-record ko. Ang mukha ni Celeste ay biglang namutla na parang papel. Ipinasa ni amihan ang cellphone sa alguasil. Ang buong korte ay tahimik habang inaayos ito para patugtugin. Ang tunog ay hindi malinaw, puno ng static, ngunit sapat para marinig ang boses ni Celeste. Oh, mahal. Konting tiis na lang. Magkakaroon ka na ng mga tagapagmana. Ang boses mula sa recording ay umalingaw-ngaw sa silid. Ito ang katotohanan. Isang katotohanang masakit, brutal, at hindi maikakaila. Ang postura ni Celeste ay gumuho. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang mga luha, ang kanyang pagiging biktima, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang isang babaeng makasarili na nahuli sa kanyang sariling kasinungalingan. Tumingin ang hukom kay Celeste, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkadismaya. Hindi na nito kailangan pang magsalita. Bumalik si amihan sa kanyang upuan. Niyakap siya ni Dalisay ng mahigpit. Anak, ang tapang mo, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagmamahal. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay matigas. Base sa bagong ebidensyang ito, isang ebidensya ng matinding panlilinlang at emosyonal na manipulasyon. Ang petisyon ni Mrs. Celeste Imperial para sa sole custody ay ibinabasura. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa kanilang panig. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Tumingin ito kay Liwayway. At binabati ko rin ang pagmamahal at pag-aarugang ipinakita ni Miss Liwayway Moran na nagpapatunay na ang pagiging ina ay wala sa dugo, kundi nasa puso. Nagsimulang mag-iyakan sina Liwayway at ang mga bata. Mga luha ng tuwa, ng pasasalamat, ng kalayaan. Tahimik na tumayo si Celeste at mabilis na lumabas ng korte, ang kanyang muka ay hindi na maipinta sa kahihiyan. Nang matapos ang lahat, habang naglalakad sila sa pasilyo palabas ng munisipyo, hinarap ni Dalisay si Liwayway. Sa harap ng kanyang 5 anak, sa harap ng lahat ng taong dumaraan, dahan-dahan siyang lumuhod. Hawak-hawak pa rin niya ang brooch na gawa sa kahoy. Liwayway Moran, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Alam kong hindi ako perpekto. Alam kong nagkamali ako. Pero sa harap ng mga anak ko, sa harap ng Diyos, gusto kong itama ang lahat. Itinaas niya ang brooch. Pakakasalan mo ba ako at maging tunay na ilaw ng aming tahanan? Nakatayo si Liwayway Moran Salvacion sa may beranda. Hawak ang isang tasang mainit na kape. Ang hangin ng umaga ay sariwa. May dalang amoy ng basang lupa at namumulaklak na sampagwita. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang lawak ng kanilang lupain. Isang berdeng karagatan na kumikinang sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Isang taon na ang lumipas mula nang lumuhod si Dalisay sa pasilyo ng munisipyo. At sa isang taong iyon, ang lahat ay nagbago. Ang lalim yata ng iniisip ng aking asawa. Isang pares ng magaspang, ngunit maalagang mga braso ang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ikiniling ni Liwayway ang kanyang ulo at isinandal sa dibdib ni Dalisay. Ang pamilyar na amoy nito, amoy ng araw at ng lupa, ay ang kanyang naging kanlungan. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon. Sagot niya, parang kahapon lang, basang-basa ako sa ulan, walang matulugan. Ngayon, heto ako. Heto ka, bulong ni Dalisay sa kanyang tainga. Sa lugar kung saan ka nararapat. Hinalikan siya nito sa pisngi bago bumalik sa bukid. Naiwan si Liwayway na may ngiti sa mga labi. Isang nangiting hindi napilit. Isang nangiting nagmumula sa isang pusong buo at masaya. Ang tunog ng tawanan mula sa kusina ang nagpabalik sa kanya
Sa kasalukuyan, pumasok siya at nadatna ng isang pamilyar ngunit laging nakakatuwang eksena. Si Amihan, na ngayon ay nasa kolehiyo na sa kalapit na probinsya at uwi lang tuwing Sabado't Linggo, ay sinusubukang turuan si Maya kung paano magluto ng itlog. Ngunit si Maya, sa kanyang kalikutan, ay mas interesadong paglaruan ng harina. Si Diwa ay tahimik na nagdodrawing sa isang sulok. Iginuguhit ang kanilang masayang pamilya. Si Hiyas naman ay abala sa pagpapakain ng pandesal sa kanyang manika. Ang manikang minsan ng tinahi ni Liwayway na ngayon ay may bago ng damit na gawa naman ni Tala. Ate Amihan, parang nasusunog na, sigaw ni Maya. Sabi ko naman kasi sa'yo makinig ka, saway ni Amihan. Ngunit may kasamang tawa. Lumapit si Liwayway at pinatay ang apoy. Ako na ang tatapos dyan. Kumain na kayo at baka mahuli pa kayo sa klase. Ang dating magulong kusina ay ngayon sentro ng kanilang tawanan. Ang dating tahimik na bahay ay ngayon puno ng buhay. Ang hasyenda ng mga pangarap ay sa wakas naging karapat-dapat sa kanyang pangalan. Nang hapon na yon, habang naglalakad-lakad sila ni Dalisay sa may bukirin, nakita nila si Tala na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Sa kanyang kandungan ay ang pamilyar na kwaderno. Ano na namang obra maestra ang sinusulat ng aming Makata? Tanong ni Dalisay, isang bagay na hindi niya kailanman sasabihin noon. Ngumiti si Tala. Isang tula po, tungkol sa isang bituin na nawalan ng liwanag pero muling natagpo ang kumislap dahil sa pagdating ng bukang Liwayway. Nagkatinginan sina Liwayway at Dalisay. Isang tingin na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. Mananatili itong mga pilat. Ngunit ang mga pilat na yon ang nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan, ng kanilang mga levan, at ng kanilang tagumpay. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang naghahapunan, ang kanilang lamesa ay puno ng kwentuhan. Kwento ni Maya tungkol sa kanyang bagong kaibigan. Kwento ni Diwa tungkol sa kanyang art project. Kwento ni Tala tungkol sa nabasa niyang libro. Kwento ni Amihan tungkol sa kanyang propesor sa kolehiyo. At kwento ni Dalisay tungkol sa paparating na anihan. Nakikinig lang si Liwayway. Pinagmamasdan niya ang bawat mukha sa paligid ng lamesa. Ang 5 dalagita na itinuring siyang ina at ang lalaking nagbigay sa kanya ng tahanan. Ang bawat tawa, bawat ngiti, bawat kurutan sa tagiliran, lahat ng yon ay musika sa kanyang pandinig. Minsan, tinanong siya ni Dalisay kung napatawad na ba niya ang kanyang pinsan. Ang sagot niya ay oo. Dahil kung hindi dahil sa sakit na idinulot nito, hindi siya mapapadpad sa bayan ng Pag-asa. Hindi niya makikilala ang pamilyang ito. Minsan pala, ang pinakamasakit na kabanata ng ating buhay ang siyang naghahatid sa atin sa pinakamagandang katapusan. Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid, sa pagtulog ang bunso nilang si Hiyas, tumayo siyang muli sa may beranda, sa parehong lugar kung saan siya unang umiyak. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang mga bituin ay kumikislap, ngunit sa pagkakataong ito, wala ng luha, wala ng takot, tanging kapayapaan. Naramdaman niya ang pamilyar na yakap mula sa likuran. Salamat, Liway, bulong ni Dalisay. Para saan? Tanong niya. Sa pagtahimik sa unos sa loob ko, sa pagtahi sa mga punit sa aming buhay, sa pagpapatunay na ang pamilya ay hindi nagsisimula sa dugo, kundi sa pagmamahal. Niyakap ni Liwayway ang mga braso ni Dalisay na nakapulupot sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinadama ang bawat sandali. Dito, sabi niya sa kanyang sarili, dito ako tunay na kabilang. Ito ang aking pamilya. Ito ang aking hasyenda ng mga pangarap. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang hasyenda ng mga pangarap. Isang paalala po sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo o apelyido. Ito ay nabubuo
sa mga bisig na yumayakap sa atin sa panahon ng kalungkutan, sa mga pusong nagbibigay sa atin ng lakas, at sa mga pagpiling ginagawa natin araw-araw na manatili at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang pagiging isang ina o ama ay isang pag-aalay, isang presensya, at isang pag-ibig na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway at Dalisay. Ano po ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.